Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Ngayon po ay nasa buwan tayo ng Disyembre. Siyempre, iisipin ng karamihan Pasko, Christmas, sineselebrate. Pero para sa ating mga anak ng Diyos, sineselebrate natin yung pinalaya na tayo bilang Amen. Kaya sa umagang ito, aawitin natin ang isang malayang kanta, malayang sumayaw, uminta, magpuri, umawit sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah!
Tunay nga, Panginoon, na ang lawak ng pagmamahal niyo para sa amin. Hallelujah. Ngayong taon na to, alam natin na dami natin pinagdaanan, pagsubok na dumating, pero mas malaki pa rin ang Diyos na nasa sa atin. Hallelujah. Sa kabila ng lahat, mula sa umpisa hanggang ngayon, hindi niya tayo pinabayaan. Lord
na mundo. You are so great, Lord. Hallelujah. Purihin ka, itaas ka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. How great is God. Isang pinagpalang araw sa lahat ng nanonood sa broadcast na ito ng Montalban Community Church of Jesus Christ. Kagalakan po namin na kayo makasama sa lahat po ng aming gawain. Sa araw pong ito ay meron po akong naisdali na mensahe na may dalawa lamang na spiritual na connection dito sa mundo. Saan ka nakakonekta? Noong 1978 kami po ay lumipat dito sa Montalban. At nung kami lumipat dito, ang kuryente dito ay nakakonekta sa isang private company. During those times ay hindi maganda ang serbisyo. Madalas nagba-brown out at nagkakaroon ng diferensya ang kuryente. Pero nung nag-petition ng mga tao at ang Meralco po ay nag-take over at ang mga kuryente dito ay nakakonekta na sa Meralco, naging maayos na po ang daloy ng kuryente sa mga bahay-bahay. Ganon din naman, nung time na yon, ang aming tubig ay hindi po galing sa Lamesa Dam, Manila Water. Kundi ito po, bagamat ito ay hawak ng Manila Water, pero ito po ay mga deep well at gumagamit po ng kuryente. Kaya kapag halimbawa, nagkaroon ng brownout, wala na kaming ilaw, wala pa rin kaming tubig. Pero nung lahat po ng mga bahay dito ay ikinabit na po doon sa mga malalaking tubo na galing ng Lamesa Dam ng Manila Water, naging maayos na yung connection po namin at naging maayos na maski na nagba-brown out ay may tubig pa rin po kami. Katulad nung mga connection ng kuryente at saka ng tubig, ang mga buhay natin ay apektado ng ating mga spiritual connections. No? Meron lamang dalawang spiritual connection dito sa buhay na ito. Ikaw ay konektado sa unang Adan o ikaw ay konektado dun sa ikalawa at huling Adan, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kung ating babasahin sa unang Korinto chapter 15 verses 45 to 47, sabi po dito, sinasabi sa kasulatan, ang unang tao na si Adan ay binigyan ng buhay. Ngunit ang huling Adan na si Kristo ay Espiritong nagbibigay buhay. Hindi ang panlangit na katawan ang nauna, kundi ang panlupa. At pagkatapos noon ay ang panlangit naman. Ang unang tao na si Adan ay mula sa lupa, ngunit ang pangalawang tao na si Kristo ay mula sa langit. Ang unang tao na si Adan ay mula sa lupa, ngunit ang pangalawang tao, yung pangalawang Adan, na si Kristo ay mula sa langit. So may dalawang uri lamang ng tao na naninirahan dito sa lupa. Una, yung may spiritual na koneksyon sa unang Adan, at pangalawa, yung may spiritual connection sa ikalawa at huling Adan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon ang tanong ko, saan ka nakakonekta? Na unang nais kong ibahagi sa lahat ng nanonood, nakikinig ngayong umaga, na lahat ng taong ipinanganak dito sa mundo ay nakakonect sa unang Adan. At yan po'y mababasa natin sa Roma chapter 5, verses 12 and 14. Sabi dito, dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. Nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay ng Diyos ang kautusan. Pero hindi pinapanagot ang mga tao sa kanilang mga kasalanan
kung wala namang kautusan. Ganun pa man, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga taong hindi naman nagkasala ng tulad ni Adan na lumabag sa utos na Diyos. So lahat po ng tao ay nakakonekta, lahat ng taong isinilang dito sa mundo ay nakakonekta kay Adan, whether we like it or not. Dahil minana natin ang sinful nature o yung makasalanang kalikasan ni Adan. Ito yung tinatawag ng mga Katoliko na original sin. Sabi nga po sa verse 12, dumating ang kasalanan sa mundo. Yung salitang kasalanan sa verse 12 ay hindi ito yung mga pagsuway natin sa mga utos ng Diyos, kundi yung ating sinful nature o yung makasalanang kalikasan na minana natin kay Adan. Yung kasalanan sa Griego ay hamartia o sinful nature. Ulitin ko muli, hindi ito yung mga paglabag natin, yung mga gawa natin na pagsuway sa Diyos, kundi ito yung kalikasan natin, kaya tayo gumagawa, kaya tayo sumusuway sa Diyos. Kaya nga, ang katotohanan number 1 o truth number 1 na gusto kong ibahagi sa inyo ay kung ikaw ay connected pa rin kay Adan, nasa iyo pa rin ang sinful nature na minana mo na sa sarili mo ay hindi mo kayang alisin malibang may gumawa nito para sa iyo. Kasi maraming mga nagsisimba ngayon, ginagawa nila yung mga gawaing Kristiyano na akala nila nakakonekta sila kay Kristo. Pero ang hindi nila alam, sila'y nakakonekta pa rin kay Adan. Mamaya malalaman natin paano tayo kukonekta kay Kristo. No? Isa pa, lahat ng ipinanganak dito sa mundo ay nakakonekta kay Adan dahil nilabag ni Adan ang kaisa-isang utos ng Diyos na nagbunga ng kamatayan sa lahat ng tao. Sabi nga po, dumating yung kasalanan. No? Dahil doon sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. Sabi nga po sa verse 12, kung ating babasahin uli, dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Again, yung kasalanan binanggit dito, hindi yung mga pagsuway natin, kundi yung sinful nature natin o makasalanang kalikasan binana natin. Kung itutuloy natin ang verse 12, ang sabi po dito, kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. So, ibig sabihin, si Adan bilang federal head natin o yung pinakaunang nilalang ng Diyos na tao na doon tayo lahat nagmula, ay nagkasala. Actually, isa lang naman yung utos ng Panginoon sa kanya na hindi niya sinuway. Kaya nagkasala siya, hindi lang sa pagsuway, kundi nagkaroon siya ng sinful nature. Sa Genesis chapter 2, verses 15 to 17, ito po ang sabi, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ng bungang yon, sapagkat sa araw na kainin mo yon ay mamamatay ka. So, ibig sabihin, si Adan, nung kinain niya yon, ay nagsimula ng kumilos ang kamatayan sa kanyang katawan. Nagsimula na siyang manghina, magkasakit, dahil sa isang pagsuway niya sa ating Diyos. Alam niyo mga kapatid, huwag natin baliwalain ang bawat utos ng Diyos dahil lahat tayo mananagot sa bawat pagsuway natin. Kasi pag halimbawa, sinuway natin ang utos ng Diyos, parang si Adan din ba at si Eva na kinain nila yung ipinagbabawal na bunga ng pagkaalam sa mabuti at masama. At kapag tayo gumagawa ng kasalanan, parang sinasabi natin sa Diyos na ganito, kami na ang nakakaalam kung anong mabuti at masama para sa amin. At yun ay kalapastanganan sa Diyos.
Kaya nga, ang truth number 2 o yung katotohanan, ikalawa, na dapat nating malaman, kung ikaw ay connected pa rin kay Adan, mararanasan mo ang kamatayan o mahihiwalay ka sa Diyos. Hindi ba yung mga mahal natin sa buhay, kapag namatay, nahihiwalay na sa atin? No? Sabi po ng Roma, chapter 6, verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. So sa Bible po ay may tatlong uri ng kamatayang nararanasan ang bawat tao dahil sa pagsuway ni Adan. Sabi nga po, dahil sa kasalanan, pumasok na ang kamatayan. Ano? Ang unang kamatayang nararanasan ng tao ay yung tinatawag na spiritual na kamatayan o separation from God. Nawawalay na sa Diyos. Kung maalala ninyo, hindi ba, nung hindi pa nagkakasala si Adan at si Eva, kasama nila ang Panginoon sa paraiso, sa Hardin ng Eden. Pero nung sila'y nagkasala, pinalaya sila sa presensya ng Panginoon. Ang sabi po ng Isaiah chapter 59, verse 1 and 2, makinig kayo, ang Panginoon ay hindi mahina para hindi makapagligtas. Hindi rin siya bingi para hindi makarinig kapag tumawag kayo sa Kanya. Ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos at yun ang dahilan kung bakit hindi niya kayo, kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw nang makinig sa inyong mga dalangin. So yun po ang naging epekto, no? Una yung spiritual separation from God o spiritual na kamatayan. At lahat po ng tao nararanasan po ito. Pangalawang kamatayan, yung tinatawag na physical na kamatayan. Yun, alam natin, di ba? Sabi nga po ng isang evangelist, no, death is sickness matured. Kapag daw yung sakit ay nag-mature na, ibig sabihin mamamatay na ang tao, manghihina na. Sabi ng Genesis chapter 3 verse 19, kinakailangan magpakahirap ka ng gusto para makakain hanggang sa bumalik ka sa lupa na iyong pinagmulan. Dahil sa lupa ka nagmula, sa lupa ka rin babalik. So ito nung sumpain na ng Diyos ang lalaki dahil doon sa kanyang pagsuway, kasi ang tao ay galing sa alabok o sa lupa, kaya pag namatay, babalik uli sa alabok o sa lupa. At yung muli po, o yung ikatlo, yung tinatawag na ikalawang kamatayan. No? Ito po yung mababasa natin sa Pahayag, chapter 20, verses 14 to 15. Sa ibang version po, ang tawag sa Pahayag ay Apokalipsis. No? Sabi sa verse 14 at 15, at ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan, ay tinapon sa lawang apoy. Pagkatapos, itinapon din doon ang kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. So, ang tao po ay dahil sa pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos, pumasok na ang kamatayan at yun nga pong makasalan ng kalikasan, yun ang pinamana po ni Adan sa atin at ipamamana din natin sa ating mga anak at sa ating mga lahi. Kaya nga, alam nyo, kapag ikaw ay konektado pa rin kay Adan, hindi ka maliligtas dito sa tatlong uri ng kamatayan na ito. Okay? Malibang maputol ang ugnayan mo kay Adan, yung connection mo kay Adan, hindi mo mararanasan na ikaw ay iligtas ng Diyos sa tatlong kamatayan na ito. Sabi nga sa Hebreo 9:27, minsan lang itinakda sa taong mamatay, pagkatapos ay ang paghukom. Bakit ang lahat ng tao na isinilang dito ay nakakonekta kay Adan? Pangatlo po, dahil kahit ang tao ay walang sinuway na utos ng Diyos, tandaan po ninyo kahit ang tao ay walang sinuway na utos ng Diyos, mamamatay pa rin dahil minana ang kasalanan kay Adan.
Kasi minsan may mga nagtatanong, paano kung hindi ako gumawa ng kasalanan? Ako ba ay mamamatay pa rin? Yes. Dahil ang kasalanan, hindi lang yung paglabag natin. Ang kasalanan ay yung kalikasan natin, that nature that is in us na minana natin kay Adan. Sa Roma chapter 5, verses 13 to 14, sabi dito, nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay ng Diyos ang kautusan. Pero hindi pinapanagot ang mga tao sa kanilang mga kasalanan kung wala namang kautusan. Ganoon pa man, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga taong hindi naman nagkasala ng tulad ni Adan na lumabag sa utos ng Diyos. Sabi nga po dito na ang kasalanan ay nandito na sa mundo bago yung kautusan ay ibinigay ng Diyos kay Moises, sabi sa verse 13. Dahil, bakit nandito na yung kasalanan kahit wala pa yung mga utos? Dahil lahat ng tao ay minana ang sinful nature ni Adan. Pero dahil sa wala pang kautusan, kasi yung kautusan dumating lang nung panahon ni Moses Ang unang utos na binigay ng Diyos, yung utos niya kay Adan, na huwag kakainin yung bunga na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama. Pagkatapos nun, wala nang iniutos ang Diyos kung ating susuriin ng Biblia. Kailan uli nagbigay ang Diyos ng utos? Nung panahon na ni Moises, yung 10 utos, no? Kaya nga, nung hindi pa ibinibigay ang utos kay Moses, yung mga tao nun, sabi dito, hindi pinapanagot sa kanilang mga kasalanan. Kasi kapag walang batas na susuwayin, di walang kasalanan. No? Kasi ang sabi sa unang Juan, chapter 3, verse 4, ang lahat na nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Kaya nga sabi dito, nung hindi pa dumarating yung kautusan, hindi pa binibigay ng Diyos kay Moses, hindi pa pinapanagot ang tao. Balikan natin si Adan. Sumuway siya sa Diyos sa specific na utos ng Diyos, kaya nga naranasan niya ang kamatayan. At ito ay ipinamana niya sa kanyang lahi. Lahi tayo ni Adan. Kaya lahat tayong mga tao mamamatay Kaya nga ang sabi po dito, yung kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moses, kahit na yung mga tao na sumunod kay Adan, wala naman silang sinuway na specific na utos ng Diyos. Yun nga, dahil sabi ko kanina, dahil ang kautusan ay ibinigay kay Moses. No? Pero pansinin natin, bagamat yung wala pang kautusan ng Diyos, pero yung mga tao, tulad ng panahon ni Noah, no? Ibig sabihin, naging mga masama na. Bagamat wala namang binigay na utos ang Diyos, no? Kasi, kaya sila gumagawa ng masama, kahit na walang utos, dahil meron silang kalikasang makasalanan na minana kay Adan. Kaya sila ay pinarusahan din ng Diyos. Dahil laganap na ang kasamaan ng tao, sabi nga sa Biblia, na kinakailangan kalusin na ng Diyos ang mga masasama. Dahil kung hindi kakalusin ng Diyos, mauubos ang mga tao dito. Lalo na yung pamilya ni Noah, na kung saan ito'y tinawag ng Panginoon upang doon sa kanyang pamilya ay magmumula ang tagapagligtas, ang ating Panginoon Jesus. No? Even today, bagamat sasabihin ng iba na wala namang batas na susuwayin, yung mga tao gumagawa pa rin ng mga kasamaan. Dahil nga doon sa kalikasan na minana natin kay Adan. At saka pansinin ninyo, di ba? Yung mga baby, yung mga sanggol, di ba? Wala pang kamuang-muang yun. Halimbawa, bagong panganak, di ba? Pero bakit namamatay ang mga sanggol? May mga sanggol na hindi nabubuhay. Sabi nga ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yung sinabi doon na kasalanan, hindi yung mga pagsuway natin, kundi yung makasalanang kalikasan natin. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
Kaya kahit yung mga sanggol, kahit wala pa silang sinusuway, nilalabag na utos ng Diyos. Bakit sila namamatay? Kasi dahil doon sa kalikasang minana kay Adan, no? Na ipinamana din natin. Kasi yung mga anak natin sa ating galing. So, hindi lang yung mga ugali natin ang pinamana, pati yung makasalanang kalikasan ay pinamana natin sa kanila. Kaya nga, ang truth number 3, o ang katotohanan ng ikatlo, kahit na wala kang sinuway na utos ng Diyos, mararanasan mo pa rin ang kamatayan dahil minana mo ang sinful nature o makasalanang kalikasan ni Adan. No? Kaya walang tao dito na sasabihin na hindi siya mamamatay eh. Kasi hindi man sumuway, yung kasalanang sumuway sa utos, pero dahil may makasalanang kalikasan, ganun din, mamamatay din. No? Dahil sabi nga ng Biblia, ulitin ko muli, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Na dumako tayo sa ikalawa na point natin ngayong umaga. Para maputol ang connection mo kay Adan, kailangan na makonect ka kay Kristo na ikalawa tuling Adan. So katulad nga nung sabi ko kanina, nung lumipat kami dito, nakakonekta kami dun sa private electric company, na ibig sabihin hindi maganda ang serbisyo, pero nung nag-petition yung mga tao at nagkaroon ng Meralco, dahil hindi na kami kumonekta doon sa private company na yun, doon na kami kumonekta sa Meralco, naging maganda na ang takbo, ang daloy ng kuryente o ang serbisyo. Kaya nga para maputol ang connection mo kay Adan, kailangan na makonect ka kay Kristo na ikalawa tuling Adan. Kasi sabi ng mga tao na, may relihiyon naman ako eh, gumagawa ako ng mabuti. Hindi naman ako nakakalimot sa Diyos, lagi akong tumatawag eh. Kahit na anong sabihin natin, pag hindi naputol ang connection o ugnayan mo sa unang Adan, at ikaw ay may ugnay o makonekta sa ikalawa tuling Adan, walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Wala tayong kaligtasan. Kahit na anong gawin natin, kahit sabihin pa na tayo relihiyoso, palasimba, gumagawa ng mga mabuti, kung hindi tayo maikonekta kay Kristo, hindi rin tayo maliligtas. At alam na natin ang pupuntahan natin. Sa Roma chapter 5, verses 40 to 21, ang sabi ko, medyo mahaba-haba lang po ito ng konti, pero makinig po kayo. Subalit ang kaloob, mula verse 15, subalit ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Sinisuway si Adan. Sapagkat kung sa pamamagitan ng pagsuway ng isa, ang marami ay namatay, di ba sabi? Dahil sa pagsuway niya, pumasok ang kamatayan. Lalo pang sumagana para sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang tao na si Hesukristo. At ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng ibinunga ng pagkakasala ng isang tao. Sapagkat ang kahatulan na dumating na kasunod ng pagkakasala ng isa ay nagbunga ng paghatol, subalit ang kaloob na walang bayad na kasunod ng maraming pagsuway ay nagbunga ng pag-aaring ganap. Ibig sabihin, ginawa tayong matuwid. No? Sapagkat kung paanong sa pagsuway ng isa, yun nga si Adan, ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, ang tumatanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng pagiging matuwid ay lalo pang maghahari sa buhay sa pamamagitan ng isa, si Hesukristo. So kung si Adan, dahil sa kanyang ginawa, ay naghari ang kamatayan o dumating ang kamatayan, kahatulan, kaparusahan. Dahil naman kay Kristo na matuwid na sinunod lahat ng kalooban at utos ng kanyang Ama, ibig sabihin, dumaloy yung biyaya, yung libreng kaloob, yung kaligtasang walang bayad, dumaloy dahil sa Kanya. Tuloy natin sa verse 18. Kaya kung paanong sa pamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang kahatulan, yung pagsuway ni Adan sa lahat ng mga tao, gayon din naman sa pamagitan ng isang matuwid na gawa, yung ating Panginoong Yesus, ay dumating sa lahat ng mga tao ang pag-aaring ganap at buhay. So yung pag-aaring ganap, ibig sabihin, pinawalang sala tayo at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan.
dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus. Hindi sa ginawa natin, no? Dahil yung mga gawa natin, hindi tatanggapin sa langit eh. Okay? Tuloy natin. Sapagkat kung paanong sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Nakita nyo dahil sa pagsuway niya, ang tao naging makasalanan. Gayon din sa pamagitan ng pagsunod ng isa, ang ating Panginoong Hesus, yung pagsunod niya sa kanyang Ama, ang marami ay magiging mga matuwid. Alam nyo, hindi tayo naging matuwid dahil sinunod natin ang Diyos. Wala namang nakasunod sa Diyos eh. Lahat tayo makasalanan. Walang nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. No? Pero dahil ang ating Panginoong Hesus ay sinunod niya perfectly ang kanyang Ama kahit kailan hindi siya nakagawa ng kasalanan. Kaya tayo ibinibilang na matuwid kung tayo ay magtitiwala sa Kanya. So verse 20, subalit dumating ang kautusan na nagbunga ng pagdami ng pagsuway. Kasi dati noon, nung wala pang utos, ay sabi nga, hindi pinapanagot ng tao, ng Diyos ang tao sa kanyang pagsuway. Pero nung dumating ang kautusan para itong salamin, na doon nakita ng tao na napakasama ko pala. Parang salamin yung kautusan eh. Doon natin nakikita kung gaano tayo katalamak na makasalanan. Kaya sabi dito, subalit dumating ang kautusan na nagbunga ng pagdami ng pagsuway, ngunit kung saan marami ang kasalanan, ay lalong dumarami ang biyaya o grace, no? Kagandahang loob. Pag sinabing grace o kagandahang loob, yung bagay ba na binibigay ng Diyos sa atin na hindi tayo karapat-dapat, no? Hindi tayo karapat-dapat na patawarin o bigyan ng buhay na walang hanggan, dalhin sa langit. Hindi tayo karapat-dapat doon. Pero dahil nga sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus, na siya'y matuwid at tinanggap ng Amang Diyos yung pagbabayad niya ng kanyang buhay, ng kanyang banal na dugo sa mga kasalanan natin, tayo ay inaring matuwid o ganap ng ating Panginoon. Sa last verse, sa verse 21, upang kung paanong ang kasalanan ay naghari sa kamatayan, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghari sa pamamagitan ng pagiging matuwid tungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na Panginoon. Alam niyo, dito sa mga verses na ito, pinapakita ni Apostol Pablo ang kaibahan nung tayo ay konektado kay Adan, yung unang Adan, at yung tayo ay konektado doon sa ikalawa't huling Adan, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Nilagay ko nga dito na sa unang Adan, ito yung mga mapapasa iyo dahil sa kasalanan niya, dahil sa ginawa niya. So, ano yung mapapasa atin? Kamatayan, di ba? Narinig natin kanina, yung tatlong kamatayan, mararanasan natin. Kahatulan. Hahatulan tayo ng Diyos. Hindi lang dahil sumuway tayo, kundi dahil doon sa kalikasan na nanatili sa atin, yung makasalanang kalikasan. Naghari ang kamatayan na hindi natin kayang takasan ng kamatayan kapag dumating. Walang makakatakas dito sa sarili niya. Isa pa, marami ang naging makasalanan at pagsuway. Kaya makikita ninyo, mga kapatid, ang epekto kapag tayo ay hindi putol ang ugnayan natin dun sa unang Adan, na kung saan dun tayo nagmula. Eh talagang napakalungkot, nakakapangilabot ang nito sa ating mga buhay. Pero sabi nga po dito ni Apostol Pablo, kung tayo ay nakakonekta doon sa ikalawa't huling Adan, ang ating Panginoong Jesucristo, ito yung mapapasa atin dahil sa pagsunod niya. Tandaan ninyo, dahil sa pagsunod niya, ito yung mapapasa atin. Una, sa verse 15, biyaya o libreng kaloob. Grace, gift ng Panginoon. Alam niyo, kay Kristo lahat po ng ibinibigay ng Diyos sa atin ay ayon sa kanyang kagandahang loob, ayon sa kanyang biyaya. Ito'y regalo lang, hindi natin pinaghirapan. Sa verse 16, sabi nga po dito, kapatawaran ng mga kasalanan. So tayo ay pinapatawad ng Diyos. Yung
parusa na dapat igawad sa atin, inaalis na ng Panginoon. Dahil ang kanyang anak ang pinarusahan para sa atin. Buhay na walang hanggan. So ibig sabihin, mamatay man tayo, bubuhayin tayo muli ng Diyos. Dahil si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay. At makakasama natin ang Diyos magpawalang hanggan. Kaloob ng pagiging matuwid. Yun tayo gawing matuwid. Ito ay kaloob o regalo lang ng Diyos. Hindi tayo nagiging matuwid dahil naging relihiyoso tayo o gumawa tayo ng mabuti. O ibig sabihin, tayo ay mapagkawang gawa. Hindi tayo nagiging matuwid doon. Kaya nga, yung pagiging matuwid, ito'y regalo ng Diyos sa atin dahil sa ginawa ng kanyang anak. Yung bang katuwiran ng kanyang anak, ibinabalot sa atin. Ini-impute sa atin. Kumbaga sa bank account, it is imputed in our account. No? Maghahari tayo sa buhay kasama ni Kristo. Yun nga po, kahit na tayo mamatay, babalikan tayo ng Panginoon at tayo ay maghahari sa buhay na ito kasama niya. Meron din tayong bagong buhay kay Kristo sa verse 18. So, ang totoong ikinonekta kay Kristo, halimbawa, pinutol na yung ugnayan mo kay Adan at kinonekta ka sa ating Panginoon, magkakaroon ka ng bagong buhay dahil tinatanggap mo yung buhay ng ating Panginoon. No? So, ibig sabihin, yung talagang ikinonekta kay Kristo, ang isang palatandaan na ikaw ay ikinonekta kay Kristo. May bagong buhay ka na. Ibig sabihin, yung buhay ni Kristo sa pamamagitan ng Holy Spirit ay nananalaytay sa iyo. At isa pa, yung masaganang biyaya, verses 20 to 21. So, hindi lang biyaya para iligtas tayo, kundi yung mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok, ang mga problema, ang mga tukso, yun ay dahil sa biyaya lamang ng Diyos. Sa sarili natin, hindi natin kaya. So, ibig sabihin, yung tayo makapaglingkod, tulad ko, ako ay nagpipreach, natuturo ng salita ng Diyos, hindi sa sarili ko to, dahil sa sarili ko, hindi ko kaya. Pero ito ay dahil sa masaganang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa atin. Sabi nga po, magagawa natin ang lahat. Dahil doon sa biyayang pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Sabi nga po kung ang kautusan ay binigay kay Moses, yun namang abot-abot na kaloob o biyaya. Ang biyaya ay kay Kristo nagmumula. No? Kaya alam ninyo, iba talaga yung tayo ay may konekta sa Panginoon. No? Maring itanong mo, Pastor, pwede ba akong kasi yung buhay ko ngayon kung i-examine ko hindi ako nakakonekta kay Kristo Nakakonekta pa rin ako doon sa unang Adan, kaya ganito ang buhay ko. Well, alam niyo, meron ako i-share sa inyo. Ito, maring hindi alam ng iba. No? You know, God deals with us through what you call a representative man. No? Kumbaga, si Adan, nirepresent niya tayo bilang unang Adan. Ang Panginoong Yesus naman, nirepresent tayo bilang ikalawa at huling Adan. Para magkaroon tayo ng pangunawa dito sa representative man, bumalik tayo sa lumang tipan nung kalabanin ni David si Goliath. Sa unang Samuel chapter 17 verse 4, tapos tayo ay sa verses 8 to 10, sabi dito, ngayon, may isang mahusay at matapang na mandirigmang tagaga na ang pangalan ay Goliath. So alam na alam natin to maski mga bata. Alam na alam nila na ito ay giant, 9-footer, matapang, mabikas, at tunay nga magaling sa digmaan. Lumabas siya sa kampo ng mga Pilisteo at lumapit sa kampo ng mga Israelita. May siyang talampakan ng kanyang taas. Huminto si Goliath at sumigaw sa mga Israelita. Naghahamon siya. Kailan niyo pa ba ng buong hukbo para makipaglaban? Ako ang Pilisteo at kayo ang mga utusan ni Saul. Pumili na lang kayo ng isang taong kakatawan sa inyo na lalaban sa akin. Yun nga, pumili na lang kayo ng isang representative na lalaban sa akin. Sa verse 9, kung mapapatay niya ako, magpapaalipin kami sa inyo. Pero kung mapapatay ko siya, magpapaalipin kayo at maglilingkod sa amin. Ngayon, hinahamon ko kayo,
papuntahin nyo rito ang makikipaglaban sa akin. Now, kung ating susuriin ang mga salita ng Diyos, yung mga Pilisteo, sila ay nakakonekta kay Goliath, no? At yung mga Israelita, nakakonekta sila kay David. Okay? So, ibig sabihin, ang representative ng mga Pilisteo, si Goliath, ang representative naman, o kinatawan ng Israel, ay si David, no? Now, nung talunin ni David si Goliath, yung mga Israelita nanalo rin dahil konektado sila kay David. Kaya nga, kapag tayo ay spiritually connected doon sa unang Adan, no, na naghatid ng kasalanan at kamatayan sa mundo, alam niyo, mapapahamak tayo sa impyerno at sa lawa ng apoy dahil sa kanyang pagsuway. Pero kapag tayo ay konektado kay Jesucristo na ikalawa't uling Adan, maliligtas tayo at pupunta sa langit dahil sa kanyang perfect obedience sa kanyang Ama. Dahil siya ang ating representative man. So, ibig sabihin, dahil yung ating representative, sinunod ng Diyos, so tayo din, tinanggap ng Diyos dahil sa Kanya. Now, yun namang unang Adan, kung tayo nakakonekta doon, siya ay nagkasala at hinatulan ng kamatayan ng Panginoon. Ganon din tayo. Now, dumako tayo sa tanong na, paano ba tayo makukonekta spiritually kay Kristo? Paano puputulin yung spiritual connection natin dun sa unang Adan para tayo ay maikonekta spiritually kay Kristo? Hindi sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa o yung mga pagsusumikap natin sa ating reliyon, ngunit sa pamamagitan lamang ng pagtitiwala kay Kristo na tayo ay Kanyang iligtas sa pamamagitan ng pagsuko ng buong buhay natin sa Kanyang pagiging Panginoon. Ang isang magandang ilustrasyon nito yung circumcision ng mga Israelites sa Old Testament o yung tinuli yung mga Israelita. Alam natin yung tinutuli or circumcision, di ba? Doon sa ari ng lalaki ay inaalis yung tinatawag na foreskin o yung balat may pinuputol, ano? Ito yung napakagandang ilustrasyon kung paano ang Diyos ay pinuputol yung ating spiritual na koneksyon kay Adan o yung unang Adan. Sa Genesis chapter 17 verse 9 to 10, ito po ang sabi, sinabi pa niya kay Abraham, ingatan mo ang kasunduan natin ito, yung covenant, no? At ganon din naman ang dapat gawin ng mga lahi mo sa susunod pang mga henerasyon. At tungkol sa kasunduang ito, dapat ninyong tuliin ang lahat ng lalaki. Ito ang magiging palatandaan ng kasunduan ko sa inyo. Kaya nung araw, sa lahat ng mga tao dito sa mundo, ang mga Israelita lang, yung mga Hudyo, ang tinutuli. Dahil yun ay palatandaan that they were God's covenant people, na sila lamang sa lahat ng bansa ang may tipan o pakikipagkasundo sa Diyos. Kaya nga ulitin ko, circumcision was the sign of God's covenant with them. No, ha? Kaya nga, yung ulitin ko muli na, yung pagputol doon sa balat, no, doon sa ari ng lalaki, it symbolizes the cutting off of the sinful nature we inherited from the first Adam. Ito yung sumisimbolo doon sa pagputol, doon sa sinful nature natin, mga kasalanang kalikasan na minanda natin doon sa unang Adan. Pakinggan natin ang sabi ni Apostol Pablo doon sa Colossus dahil may kinalaman po ito. Sa Colossus chapter 2 verses 11 to 12, sabi po dito, sa Kanya, o ibig sabihin kay Kristo, ay tinuli rin kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay sa pamamagitan. So, ibig sabihin, this was not a physical circumcision but a spiritual circumcision. Spiritual na pagtutuli. Sabi nga dito, pagtutuling hindi gawa ng mga kamay sa pamamagitan ng paghuhubad ng katawang laman
sa pagtutuli ni Kristo o yung pagpuputol ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo. So sino ang nagsisircumcise sa atin? Ang Panginoong Yesus through the Holy Spirit. Nang ilibing kayong kasama niya sa bautismo, kayo rin ay muling binuhay na kasama niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. So kapag tayo ay nagtiwala kay Kristo para tayo ay Kanyang iligtas, hindi yung mga mabubuting gawa natin, sa pamamagitan ng pagtanggap natin ng Kanyang ginawa sa krus bilang ating substitute, namatay siya para bayaran ang ating mga kasalanan at nabuhay siya muli para tayo'y mapawalang sala. Ang ating Panginoon sa pamamagitan ng Holy Spirit, sinicircumcise tayo o pinuputol niya yung sinful nature we inherited from Adam. At ito ay sinisimbolo ng bautismo sa tubig. Kayong alam niyo, pag tayo binautismoan sa tubig, hindi lang simbolo to na yung lumang buhay natin ay namatay na kasama ni Kristo at tayo ay inilibing kasama ni Kristo at nabuhay maguli. Kaya nakita nyo sa bautismo, di ba, inilulubog ka sa tubig. Ibig sabihin nyo ng spiritual na kamatayan mo kay Kristo, yung lumang buhay mo, at tapos iniaahon tayo, na ibig sabihin nung nabuhay ang Panginoong Hesus, kasama tayong nabuhay muli. No? Kaya nga alam ninyo, ay itong bautismo sa tubig, sinisimbolo nito yung tayo ay namatay na o pinutol na yung sinful nature na minana natin. Hindi actually yung tubig, simbolo lang yon, no? Tulad ng pag may sunog ba, yung fire extinguisher ba, yung litrato ng fire extinguisher ano ba, patay ng apoy? Hindi. Yung litrato ng fire extinguisher ay simbolo lang ng tunay na fire extinguisher na makakaapula ng apoy. Kaya nga, yung bautismo sa tubig, ito'y simbolo lang ng aktual na nangyari sa atin spiritually. Nung tayo ay namatay kasama ni Kristo, ay namatay na rin tayo, pinutol na yung makasalanang kalikasan natin kay Adan, at ang ating Panginoong Yesus ay nabuhay maguli, kasama tayong nabuhay maguli, na may bagong buhay na tayo. Ibig sabihin, hindi na tayo nakaugnay kay Adan, yung unang Adan, kundi nung isinuko natin ang buhay natin kay Kristo, nagtiwala tayo, namatay na tayo, at naputol na yung ugnayan, yung connection natin, spiritual connection natin, doon sa unang Adan. Hallelujah. Naunawaan nyo? Kaya nga, alam niyo, bago ako magtapos, sabi ni Apostol Pablo na tayong mga tunay na born-again Christians, tayo yung mga tunay na mga tinuli. We are the true circumcision. Samahan ninyo ako sa Roma chapter 2 verses 28 to 29. Sapagkat ang isang tao hindi Hudyo sa panlabas lamang, ni ang pagtutuli ay hindi panlabas o sa laman, kundi ang isang tao ay Hudyo sa kalooban, sa loob, at ang pagtutuli niyon sa puso, sa espiritu at hindi sa titik. Ang kanyang pagpupuri ay hindi mula sa mga tao, kundi mula sa Diyos. Ano yung palatandaan na tayo ay may tipan sa Diyos? Ngayong bagong tipan, yung mga puso natin tinuli. Inalis na yung makasalanang kalikasan, no? Sa kamatay, nagpakabuhay muli ng Panginoong Hesus. Naging kaisa tayo doon. So tinuli yung mga puso natin. At yung kung sa lumang tipan, yung pagtutuli ay ano ang tawag dito? Kung yung pagtutuli ng mga taga-Israel ay palatandaan na sila ay may covenant sa Diyos, ngayon naman sa bagong tipan, yung mga born-again Christians tayo, anong palatandaan na tayo ay merong covenant sa Diyos? Yung tinuli yung mga puso natin. Pinutol na, inalis na yung makasalanang kalikasan natin na minana natin kay Adan. Alam mo, sa aking pagtatapos, pwedeng relihiyoso ka, disente ka, o ikaw ay dignified, edukado ka, pero maliban na lumapit ka kay Kristo, hindi ka lang sinner by practice, kundi you are a sinner by nature. Dahil spiritually connected ka pa rin doon sa unang Adan.
Hindi mo kayang alisin yung bagay na yan dahil ang Diyos lang ang pwedeng makapag-alis sa pamamagitan ng kanyang milagro na pwede niyang tanggalin sa iyo ang bagay na yan. Alam mo, ikaw na nakikinig ngayon, hindi pwede na ikaw ay spiritually connected doon sa unang Adan and at the same time, spiritually connected ka sa ikalutuling Adan ng Panginoong Yesus. Kasi para magkaroon ka ng ugnayan spiritually, makonekta ka sa Panginoong Yesus, kailangan putulin muna ng Diyos yung ugnayan mo kay Adan, yung unang Adan. Alam mo, sabi nga sa Biblia, you cannot serve two masters. Hindi ka pwede maglingkod sa dalawang Panginoon. Nakakalungkot, maraming mga dumadalo sa church, may daladalang Biblia, sila'y umaawit, minsan nagtuturo pa, di ba? Nagpapagamit sa Panginoon. Pero ang buhay pala nila ay hindi pa talaga nakakonektado kay Kristo. Nakakonektado pa rin sila doon sa unang Adan. No? Kaya nga, suriin natin ang sarili natin. Yung mga buhay natin ay talagang nakakonekta na tayo sa Panginoong Yesus. Kaya nga alam ninyo, bago ako magtapos, lumapit ka sa ating Panginoon. Kilalanin mo na ikaw ay makasalanan dahil hindi lang na hindi mo sinunod ang kanyang mga utos, kundi ikaw ay nakakonekta pa rin doon sa unang Adan. You have his sinful nature that induces you to disobey the laws of God. Yung sinful nature mong yon na hindi pa naaalis, napuputol sa iyo, yun ang nagtutulak sa iyo para suwayin mo ang mga utos ng Diyos. Hindi ka naman itutulak ng dyablo para gumawa ng kasalanan eh. I-impluwensyahan ka lamang ng dyablo, tutuksuin ka lang. Pero ang magtutulak sa iyo, yung makasalanang kalikasan mo na ninanakeda para ikaw ay sumaway sa mga utos ng Diyos. Alam mo, matatanggalan ng Panginoon yung sinful nature na yan kung isurrender mo yung sarili mo sa mahabagin at mabiyayang kamay ng Panginoon. Naalala ko pagbakasyon, maraming mga bata na dinadala sa doktor para ma-circumcise o matuli. No? Pero kapag yung bata ayaw niyang, ibig sabihin na ibigay yung sarili niya doon sa doktor, natutuli sa kanya, at siya magpupumiglas, hindi siya matutuli. Ganon din tayo, kapatid. Kapag ibinigay natin ang buhay natin sa Panginoon, ibigay natin lahat. Kapag isinuko natin, kasi hanggat hindi mo isusuko ang buhay mo, kahit naniniwala ka, kahit tumatawag ka pa, kahit marami kang alam sa Biblia, kahit nagbibigay ka pa sa Panginoon ng malaking halaga, pag hindi mo isinuko ang sarili mo sa kamay ng ating mahabagin at mabiyayang Diyos, hindi matutuli ang puso mo at hindi maaalis yung makasalanang kalikasan na minana mo kay Adan. Kasi kapag ito'y naputol, only then can God connect you to His Son. Doon ka lang may kukonekta sa ating Panginoong Yesus para maranasan mo liwanag, maranasan mo yung buhay na walang hanggan, at maranasan mo ang pag-ibig ng Diyos. Tandaan mo, ang pag-ibig ng Diyos para sa iyong ikaliligtas ay mararanasan mo lamang kay Kristo kapag ibinigay mo ng buong buo ang buhay mo, ang sarili mo sa Kanyang mga kamay. Huwag ka na maghintay pa ng ibang araw. Sabi nga ni Apostol Pablo, behold, today is the day of salvation. Hallelujah. Ama naming Diyos, maraming salamat po na kami po ay muling tinuruan ninyo. At nawa, ang mga nakinig po ay naliwanagan kung ano ang ugnayan namin sa unang Adan at anong epekto nito sa buhay namin at anong ugnayan namin sa ikalawatuling Adan ng anak mo sa Jesus at kung ano ang epekto sa buhay namin. Dalangin ko po na Panginoon, maranasan ng mga nakinig ang buhay na ipinagkakaloob mo ng libre, walang bayad. Hayaan niyo po ang banal na Espiritu ang maglapit sa kanila, sa anak mo po. Maraming salamat po, Ama, sa umagang ito, sa iyong salitang dalisay na tunay ngang naghahatid ng liwanag sa aming mga pahat na kaisipan. Hayaan mo po sa pamamagitan nito
ay tunay na pagkalooban mo kami ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagtitiwala lamang sa anak mo si Jesus. Pagpalain mo po ang lahat ng nag-tune in sa broadcast na ito at nawa sa gitna po, Panginoon, ng mga nangyayari ngayon sa aming kapaligiran. Hayaan mo pong maranasan nila na ikaw ay pag-ibig, kayo po ay liwanag, kayo, Panginoon, ang aming buhay. Salamat po, ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at kaluwalhatian sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Naway na pagpala kayo sa mensaheng ipinadala ng Panginoon ngayong umaga at ito ay tunay nga na magkaroon ng napakalaking pagpapala sa ating mga buhay. Sumainyo ang pag-ibig ng ating Amang Diyos, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo at ang pagsama ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay ngayon at sa mga darating na araw. Sa Diyos po ang kapurihan, pagpalain po kayo ng Panginoon.